Ang manliligaw na gutom at ang mangkok ni Lolo Cardo. Isang gabi sa isang liblib na baryo, dumalaw si Mario sa bahay ng kanyang nililigawan, si Rosel. Malayo ang nilakbay niya mula sa bayan. Kaya nang abutan siya ng dilim at lumakas ang ulan, wala siyang nagawa kundi makitulog sa bahay ni na Rosel. Wala kang mauuwian, Mario. Dito ka na muna matulog, sabi ni Tatay Lando, ang ama ni Rosel. Napatingin si Mario kay Tatay Lando na mahigpit ang hawak sa kanyang tabak habang nag-aalis ng kaliskis ng bangus. Nanako, nakakahiya naman po. Pero sige po, sagot niya habang pinapawisan sa kaba. Sa hapunan, masaya ang lahat maliban kay Mario na hindi halos makagalaw sa hiya. Kain ka na, iho, sabi ni Aling Marta habang nilalagyan ng ulam ang kanyang plato. Napatingin siya kay Rosel, pinapanood din siya ni Tatay Lando. Si Lolo Cardo naman ay marahang humihigop ng sabaw sa kanyang mangkok. Sa sobrang kaba, agad siyang umiling. Ayos lang po ako. Busog pa po ako. Kahit na kanina pa kumakalamang sikmura niya, kahit konti lang, iho, pilit ni Aling Marta. Tatalaga pong busog pa po ako? Sagot niya na parang gustong maglaho sa kinauupuan. Natapos ang hapunan at isa-isang nagsitulog ang mga tao, tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng kuliglig at malamig na ihip ng hangin ang maririnig. Pero si Mario, gising. Ramdam niya ang matinding gutom. Hindi na niya matiis. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa kusina. Madilim at ang natitirang liwanag mula sa gasera ay mahina na. Napansin niya ang isang mangkok sa mesa. Siguro ulam to kanina, bulong niya sa sarili. Dahil gutom na siya, hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng isang dakot at isinubo ito. Maalat. Malapot. May kung anong butil-butil. May malambot-lambot na tila piraso ng kung ano. Nang biglang marinig niya ang boses mula sa dilim. Apo, sino yan? Nanigas si Mario. Lolo. Ako po si Mario, sagot niya habang nanginginig. Narinig niyang bumangon si Lolo Cardo. Nakita mo ba po yung mangkok ko dyan? Nanlamig ang katawan ni Mario. Abe, bakit po? Narinig niyang ubo ng ubo si Lolo. Kasi apo, diyan ako dumudura buong araw. Nanlaki ang mata ni Mario. Napahawak siya sa lalamunan niya. Pilit iniisip kung iluluwa ba niya o ipipilit lunukin. Sa gulat, napasandal siya sa mesa, dahilan para matumba ang lampara. At sa huling saglit ng liwanag, nakita niya ang mangkok, may kung anong kumikinang at may gumagalaw. At habang natutunaw sa bibig niya ang kinain niya, bumalik ang tanong sa isipan niya, dapat hindi na lang ako nahiya kagabi.